Praise God, hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Higit sa lahat po sa ating Panginoon. Ang isishare ko lang po sa inyo yung mga nangyari sa pamilya ko na simula po nung nagkaroon ng karamdaman yung anak ko na una-una po dinala ko po siya sa ospital, sa Tala, at doon po inano siya na mag-therapy. Nakadalawang beses lang po siya nakapag-therapy. Hindi na po siya bumalik hanggang sa iba-iba na paggamutan siya pumunta. Habang sinabihan ko sana siya na patuloy ang magpapunta sa hospital, pero ayaw niya po talaga. Kaya doon po siya sa mga manghihilot pumunta. Hanggat hindi po na na talagang ang tingin ko sa kanya talagang hindi, parang baliwala ba, hindi walang nangyayari sa mga pinupuntahan niya. Kaya sabi ko po sa kanya, magpa-doktor, pero talaga pong ayaw niya magpa-doktor. Talaga pong ayaw niya, takot siya talaga sa hospital magpadala dahil takot siya sa injection. Hanggang po sa humiga na siya, hindi na siya nakakabangon mag-isa. Ako na ang nagbabantay sa kanya na pero yan nga po, hindi na siya nakakabangon. At kapag binubuhat na lang siya, ayan, mahirap po magbantay sa ganyan. Lalo pag anak mo, kapag umaangal siya na may masakit, umiiyak siya, ganun din po ako, umiiyak ako. Dahil sa kung anong nararamdaman niya, ganun din ang nararamdaman ko sa akin. Kaya po, ayun, hanggang dinala na namin siya sa ospital. Sabi namin, nakiusap kami, nagmakaawa kami sa kanya, nadalhin namin siya sa ospital. Pero ayaw-ayaw pa nga siya. Nakiusap nga po yung hipag ko na kung ang pera ang pinag-aalala mo, huwag kang mag-alala sa pera dahil ako nang bahala magbayad sa ospital. Pero talagang ayaw po talaga niya. Yung time na po na madala talaga namin at wala na siyang magawa, dinala namin siya sa PGH. Ayun, hindi rin po siya tinanggap doon sa emergency. Pinapunta po kami sa OPD. Sa OPD naman po talagang ang tagal ng mga schedule, mga buwan pa habang masundan. Kaya, ayan, matagal hanggat lumala na po siya. Isang araw talagang hindi na siya talagang sumisikip na ang kanyang paghinga. Talagang pinilit namin siya ulit, nadalhin siya sa emergency. Alam niyo po, minsan inaano pa kami ng doktor, sinisi pa kami dahil yun lang daw, bakit yun lang dinala namin siya. Pero po sinabi niyang mamanugang ko na dinala na namin siya dito pero hindi nyo tinanggap, pinapunta nyo kami sa OPD, kaya po matagal. Kaya po sa madaling sabi, ginamot nila at gusto pong lagyan ng tubo yung anak ko, pero ayaw po talaga ng anak ko. Sabi sa akin, ma, kahit anong mangyari, huwag mo akong palagyan ng tubo. Kaya hindi ho namin siya pinalagyan ng tubo. Sa madaling sabi po, talagang nanindigan siya na hindi siya dala ng lagyan ng tubo. Pero linagyan po siya ng butas dito sa tagiliran para maalis yung baga. Dahil nagkatubig daw po yung baga, kailangan baga muna ang unahin gamutin bago yung niya, kasi may siya sa dede. Nasugat na po yung dede niya. Kaya yun po, hanggat ganun, linagyan na siya ng mga instrumento sa katawan niya, oxygen, lahat, mayroon na siya. Kaya po awang-awa talaga ako, minsan hindi ako nagbabantay sa kanya dahil dahil nga po sa hirap. Kung nahihirapan siya, talagang hirap na hirap ako na manood sa kanya. Kaya po, isang beses po, yun, iniwan ko doon si Rafi sa ospital, siya nagbantay. Tapos sabi ko, kinaumagahan na ako babalik pagkatapos ng simba kasi Sabado po yun. Sabi niya, huwag ka nang pumunta dito kasi baka, kinausap na ako ng doktor na uuwi na kami mamaya, sabi niya.
Sabi ko, "Oh, sige. Kung talagang gusto mo nang umuwi, umuwi na kayo." Kasi kinausap daw po siya ng doktor para kung ano ang kalagayan ng anak ko. Kaya sabi niya, "Huwag tayong mag-usap dito sa cellphone. Pagdating ko na lang diyan." Kaya yun po, lumabas sila nung gabi na yun. At pagdating dito, kinaumagahan, okey pa. Sunod na umaga, ang sabi daw po sa kanya ng doktor, 2 buwan pa ang taning ng buhay nun. Pero hindi po 2 buwan, yun pala 2 araw lang. Kaya po, ayan, na ano po na 2 araw lang pagkalabas ng ospital yung anak ko. Sa madaling sabi, nawala. Yun po, nawala siya. Kaya hanggang ngayon po talagang ang sabi nga po no'n umaga na yun, babalik po sana namin siya, pero ang sabi niya, "Wag na ma, kasi tutusok-tusukin lang naman ako do'n." Kaya po yun, hindi namin dinala. Ang sabi niya sa akin, matutulog lang siya. Kaya po yun, natulog siya. Yun pala, tulog na, wala nang gising. Kaya napakasakit po talaga na nangyari. Na mawala ng mahal sa buhay, lalo 'pag anak mo at ikaw ang magbabantay sa kanya, talagang mahirap. Mahirap po talaga. Hanggang ngayon, hindi pa po ako medyo naka-move on, pero nagkasakit na nga po ako. Hanggang ngayon, grabe pa ang nararamdaman ko. Pero salamat po sa Panginoon dahil hanggang ngayon buhay pa rin, kasama pa rin namin kayo. At maging may panibago na naman problema dahil yung, yung manugang ko po ay umalis dito, hanggang ngayon hindi siya bumalik. Simula nung maka 40 days ng anak ko, umalis siya at maraming problemang iniwan. Sabi ko nga kila Pastora Connie, hindi ko alam kung makakaya ko ang lahat ng ito. Pero naniniwala po ako na ang Panginoon ang siyang mangunguna sa akin. Ang Panginoon ang kasama ko. Dahil sabi niya nga, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man sa lahat ng mga pagsubok. Kaya bagamat ganito ang mga nangyayari sa buhay namin, nagpapasalamat pa rin po ako sa Panginoon dahil patuloy niya pa rin po kami ginagabayan sa kabila ng lahat ng mga nangyayari sa buhay namin. Kaya yun po ang pinapasalamat ko sa Panginoon na bigyan niya ako pata ng lakas, katatagan, kalakasan na nagmumula sa Kanya. Bagamat marami na po rin akong nararamdaman, pero bahala na si Lord. Yun nga pang sabi ko na kung maaari, bahala na siya. Kaya yun po, salamat po sa Panginoon at yan po ang patuloy kong pinapasalamat sa Kanya. Sa lahat-lahat, sa Panginoon po ang lahat ng papuri at pasalamat.